Pinaliit na ng teknolohiya ang pakikipag-communicate natin sa ating mga kababayan saan man sa mundo. Mula sa Kuwait, makakausap natin ang ating OFW. Siyempre, hatid sa inyo ng Pilipinas Online, Bantay OCW, ang ating mga bantay kaso. Mula po dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Hindi na bagong nag-a-abroad si Annalyn Barnido. Mula sa Kuwait, makakakwentuhan natin siya. Hi Annalyn, kumusta ka dyan? Umaga ba Hi. o madaling araw sa inyo? Umaga po, ma'am. Alas 10 po. At hapon naman dito sa Pilipinas. Opo, Kumusta ka? ma'am. Opo. Ito, ma'am, okay pa naman po kasi ang kasama lang naman dito yung anak ng amo namin kaya medyo okay pa naman. Pag okay pa naman, hindi pa rin okay. Kasi dapat kung talagang okay, okay na okay. O bakit Opo, hindi ka opo. okay? Kasi ma'am, katulad niyan, malapit na rin po kasi padating yung mga amo ko talaga kasi nasa London po sila eh. Gano'ng katagal na sila doon? Ma'am, bali 2 weeks pa lang naman po. Bali kasi yung mother po nung amo, yung asawa po nung amo ko, doon po kasi siya nagpapa-check up ng mata niya. Pati yung mga anak niya. Pagkatapos, gano'n ka nakatagal dyan sa employer mo? 1 year po and magpo 4 months na po. Ano ang problema mo, Annalyn? Ma'am, kasi po dati po kasi matagal ko na rin po ako nagko-complain sa agency ko dito sa Kuwait. Dahil hindi rin talaga sila sumusunod sa kontrata. Kinomplain ko na yon sa agency ko, pati sa agent ko po dyan sa Pilipinas. Ay ang katwiran po kasi nila, as long daw po na hindi nananakit yung mga amo, ganon, pagtiyagaan lang daw po, pagtiisan. Hanggang sa mga ilang buwan, itong amo ko lalaki, una, pakindat-kindat, tapos may time na pipilitin ka magkisabay sa kanya sa elevator, tapos may time na gustong mang-akbay. Kami mga katulong dito ang umiiwas sa kanya kasi marami pong mga ibang katulong dito na dati pa na matagal na, ganun daw ang ginagawa ng amo naming lalaki. So, nung last year po ata yun, pumunta yung asawa niya sa Saudi, kaming naiwan dito. Ang nangyari po kasi, yun, umaakyat yung amo naming lalaki dito sa taas. Kunwari, may itatanong. Kunwari, may iuutos. Alanganing oras po, umaakyat siya alas 12. Alauna, mga ganun po. Hanggang nitong July first week nitong 2023 po, pumunta ulit ng Saudi yung asawa niya, pati mga anak niya. Kami ang naiwan dito, yung amo ko lalaki, pati yung isa niyang anak na lalaki. Tapos po, dalawa po kasi kami naiwan ditong katulong. Yung nagkataon po na yung isang kasama kong katulong, nagpahinga po kasi alternate po yung pagpapahinga namin ngayon tsaka bukas. Yun po, ako po yung naiwan doon sa kusina. Yun, pinuntahan niya ako sa kusina, tinatawag niya ako, i-massage ko daw po siya. Dahil po sa takot ko kasi malaking lalaki po, tsaka galit na siya, inawakan niya ako eh. Hindi, nag-massage po ako, minassage ko siya. Nakalak po kasi yung pinto, nakita ko nakalak yung pinto. Pero yung mata ko po, tinitingnan ko yung paligid kung saan yung susi. Hanggang sa maya-maya, inubad niya na yung saluwal niya. Nakita ko, pagkahubad niya ng saluwal niya, nakita ko yung susi doon sa gilid. Ayun, kinuha ko po. Opo. Yun, napatakbo ako, nandito po ako sa taas ng kwarto, kasama ko yung isang kong kasama. Sabi niya, bakit anong nangyari? Ganito, ganon. Sabi ko kasi si Baba, sabi ko, nagkataon talaga sa sobrang takot ko kako po, na-massage ko siya. Hanggang sa inubad niya yung saluwal, sabi niya, ilutin ko din daw yung niya, tapos i-blowjob ko. Doon nga po ako naghanap talaga ng susi. Yun. Sabi naman ng kasama ko, baka daw na-misinterpret ko lang. Hindi na lang po ako umimik. Siyempre, hindi siya maniwala. Mga ilang araw po, siguro 2 days, 3 days. Yun, ganun. Ako naman ulit ang naiwan sa kusina. Pinulit na naman niya akong mag-massage. Pero, nandun po kasi ako sa kusina kaya inanda ko na po yung cellphone ko. Yung conversation po namin ng amo ko na nagpipilit siya na
magpa-massage. Yun po, na-record ko po yun. Okay. Tapos pangatlong balik niya sa akin na pagkukulit-kulit siya, sabi, massage mo ako kahit saglit lang, ganito, ganon. Eh sabi ko, meron kang driver, doon ka magpa-massage, bakit sa akin? Tapos, hinanap niya po yung cellphone ko, saan yung cellphone mo? Sabi ko, nandyan lang, sabi ko, may naka-charge. Tapos, ang tagal niya po nakatambay doon sa kusina, hinanap niya nga yung cellphone ko. Tapos, siguro po, dahil naman na hindi niya nakita yung cellphone ko, ang ginawa niya, mayroon ka bang AirPods, nakalagay ba sa tenga mo? Ganito, ganon. Sabi ko, wala naman akong AirPods. Sabi ko, inangat ko pa po itong, itong sa ulo ko. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, wala ka bang pinagsabihan ng mga nangyari daw, ganon, ang ginawa ko. Sabi ko, wala naman, sino naman pagsasabihan ko at walang maniniwala ka ako. Yun po, di na po siya nangulit. O teka, Tapos po noon, nung una, hindi ba nakita mo yung susi, kinuha mo, Opo. nakalabas Opo. ka, hindi siya nagalit? hindi po. Pero umalis po siya ng bahay maghapon magdamag. Tapos Hindi po kunyari siya parang walang nangyari. Opo. Okay. And then next time, nagpamassage na naman siya. Mga ilang araw, nag-ano na naman po siya na masahe ko na naman daw po siya. Ginawa mo na naman nung Hindi po, pangalawa. hindi ko na po ginawa. One time lang talaga. Yun yung Opo, tumakas ka opo. pa. Okay. Opo. Pero, yung bahay na yan, nandiyan ka pa sa kanila ngayon? Hanggang ngayon? Opo, ma'am. Opo, nandito po ako. Balik Hindi kasi, alam ma'am, ni dito madam? ko- Hindi ka nagsumbong kay madam? Ma'am, hindi po kasi iba po yung nakikita namin talaga yung ugali ng asawa ng ma'am namin iba po siya, mas maniniwala doon siya sa asawa niya. Bali, wala pa May po akong mga- pinagsabihan. Pero may history na, may mga previews na mga kasama dyan sa bahay na ganyan talagang ginagawa raw niya. Opo, ma'am, wala po kasi sila wala pong nagrereklamo. Takot din sila. Kahit doon po, kasi po dito sa bahay dati, bali apat na pamilyang nakatira. Yung mga matatagal na, pag doon kami sa kabilang bahay, nakakasama namin sila. Hindi na ikwento ko po yun. Sabi niya, ganyan talaga yung tatay nyo, si baba nyo. Sabi niya, noon nga, pakindat-kindat pa yan sa amin. Tapos aakyat sa amin dito sa kwarto namin. Sabi pong ganun nila. Yung katulong po ng nanay niya, dati, yung sa baba pa kasi sila, yun, kinakatok niya din po yun. Pero wala na po siya ngayon. Ako lang po Mga ilang naglakas taon na loob. yan? Anong 50 edad plus yan? po. 50 plus po. Bata pa. Oo. Pero mukhang matanda na po siya kasi Mukha sa na dami matanda? Opo. Sobrang dami rin anak. Okay lang Ganon? po sana, ma'am. Sana naman po sa trabaho, kahit mahirap, kahit nga po pag umaalis sila, pumupunta kami sa ibang bahay. Dami nga po naming employer dito pag wala sila Nakakayanan naman po namin yung trabaho kasi syempre, part din ng trabaho anong namin. gusto mong mangyari, Annalyn? Anong gusto mo ngayon? Gusto mong umalis? Katulad, yun nga po ma'am, sana inaano ko po na makaalis kasi hindi na po ako komportable Kasi, Tama. opo, kasi po every time naman po na nandyan yung asawa niya, okay siya. Kunwari, mahigpit siya, ganito. Pag wala po yung asawa niya, iba po yung yung ginagawa niya, yung katulad niyan. Kasabay namin siya sa pababa ng hagdan. Tatawagin kami kahit wala namang kailangan. Tapos gikindat-kindat po, ganun. Mga ganun po, hindi na po kasi ako komportable talaga. Sabi nga ng mga kasama ko dito, sabi niya, wag ka magsumbong ko kahit kanino kasi ganito, ganon. Nakakatakot, baka kung anong gawin sa'yo. Sabi ko, as long na walang magrereklamo na ganyang ginagawa ng amo naming lalaki, ibig sabihin, ang ng amo namin lalaki, okay lang. Sabi kong ganon. Pero hindi pa po na alam ka ng... sa amin. Ma'am, kasi nakiusap ako sa agency ko na ganun po ang ginawa ng amo ko. Sabi niya, hindi ka namin matutulungan kasi ganito, mahigpit na ngayon dito sa Kuwait. Dahil nga po, di ba, doon sa Banban, lagi na kaming nire-raid. Sabi ko, ma'am, andirin niyo pa rin po ako kahit nasabing 1 taong mahigit na ako rito. May problema ako sa amo ko. Okay lang kung mag-overwork kami dito, kaya namin yung overwork. Pero yung ginagawa ng amo namin lalaki, hindi po okay. Pero hindi ka nagsumbong pa sa Philippine Embassy natin? Hindi pa po, ma'am, kasi Hindi hindi pa po ako makatawag kasi yung SIM ko po pang internet lang, hindi po pa makatawag sa Sige. Philippine Embassy. Opo. Sabi mo, 3 kayo dyan? Opo, 3 kami.
Bali Puro kasi ma'am, Pinay? tatlo po kami. Yung isa po para doon sa anak na amo namin na panganay kasi nag-asawa na. Tapos dalawa po kami. Pero yung isa po ngayon, nasa ibang amo ngayon siya kasi po wala pa naman ibang amo namin dito kaya dalawa lang kami naiwan ngayon. Dito binalik. Mm. Taga saan ka rito sa atin? Cavite po ma'am. May sarili ka rin pamilya. Opo ma'am, bali single parent po ako. Oh, ilan ang anak mo? 4 po. Ba, madami din. And kailan ka nagsimula mag-abroad? Noong 2017 lang po. Tapos, nung pandemic, nasan ka? Diyan po sa Pilipinas, bali nagtatrabaho po ako sa pabrika kasi na marami naman pong pabrika diyan sa Cavite eh. Mm-mm. So, umalis ka nitong 2022 Po, 22 po. Opo, 2022, opo. oo. Okay. Opo. Pero talagang yung pag-abroad ang gusto mong gawin. Opo ma'am, kasi syempre po malaking tulong po sa akin bilang single parent, lalo 4 ang anak ko. Plus yung mother ko po nasa akin. At least yung nanay naman, si nanay naman ang nagbabantay sa mga bata. Opo, opo. Pali ang youngest ko po kasi is 4 years old po, kaya medyo hindi na po yung malalaki ko po kasi nag-aaral, malalaki na eh. Nasa college na po eh. May malaki ka ng ma'am. anak. Opo, bali medyo na maaga po nakapag-asawa. Oo, at malaki rin ang gastusin doon. Baka Opo, opo. lalo't 4 pala yan. So, ganito Opo, na lang ang ma'am. gagawin natin. Mag-ingat ka habang nagtatrabaho Opo. kami naman dito sa Pilipinas. Tutulungan ka namin na Opo, makaalis, ha? Diyan sa employer Opo, mo ma'am. yan. Wala namang utang sa'yo. Wala naman po ma'am, updated naman sila ma'am sa sa sahod. Yun nga po talaga ma'am, wala talagang problema kahit mahirap yung trabaho, kahit patrabaho na kami sa bahay. Yung amo lang lalaki po talagang Oo. nagiging problema. Opo. O, dapat talagang iwanan mo yan kasi hindi ka naligtas dyan, hindi ba? Opo ma'am. Tama yung desisyon mo. Sige, pagtutulungan natin yan at maraming salamat sa pagtitiwala mo dahil pinadala mo, ipinaabot mo sa amin dito sa Bantay OCW yung problema mo. At ang ating programa naman, ang Bantay OCW Foundation ay nakikipagtulungan sa ganitong mga klase ng kaso. Kakatok tayo sa Department of Migrant Workers at sa ating Philippine Embassy dyan sa Kuwait Opo. para mapauwi ka sa lalong madaling panahon. Ngayon, Opo. tahimik ka lang muna, relax ka lang, kahit Opo. kami, itong programang ito, hindi namin muna ilalabas itong Opo. broadcast na ito hanggang hindi ka nakakauwi. Okay? Opo ma'am. Sige po ma'am. Thank you sige. po. Oo. Medyo lumuwag Ano po yung nararamdaman ko. Salamat naman kahit papaano, hindi ba? Alam mo na may kakampi ka nandito sa Opo, Pilipinas at opo. tutulong Kasi, sa'yo. kasi po ang hirap kasi sarili ninyong problema dito kasi syempre di naman po natin naawak yung mga kasama natin kahit kapwa Pinay. Oo. Kaya sabi ko, malaking bagay po na may nakausap akong katulad niyo. Naku, salamat din po. Patuloy kang umiwas sa kanya. Basta magtrabaho Opo, ka lang ma'am. ng tama. Pag naririyan na siya, iwas ka. Wag mong papansinin. And ganun na rin, hintayin mo yung saklolo mo. Darating Opo, agad ma'am. to. Okay? Opo, O, ma'am. sige. Salamat po. Magkita Thank you tayo po. sa iyong pagbabalik sa Pilipinas. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Thank you po. Sige, ingat. Ingat yan. Bye-bye. Bye-bye, Annalyn. Bye-bye po. Opo, thank you po. Salamat. Si Annalyn Barnido, mga kaibigan, nasa Kuwait ang ating kabayan. Yan ang isa sa mga problema ng ating mga OFW, lalo na ang ating mga kababaihan dahil nga sabi, vulnerable sila sa mga tahanan ng kanilang mga employer, itong mga sexual advancement na ganyan, hindi po talaga yan naiiwasan. Pero may pwedeng gawin ang ating OFW. Katulad ni Annalyn, nagsumbong na siya at ang kailangan niya ay umalis, makauwi sa lalong madaling panahon at iwanan ang ganoong klaseng employer. At para po sa ating bantay kaso update hinggil sa reklamo ni Annalyn Barnido, ang magandang balita na kauwi na si Annalyn sa bansa noong August 24 at matapos pong maipadala ng Bantay OCW Foundation sa DMW ang ating Department of Migrant Workers, agad namang tinawagan ng Philippine Embassy natin sa Kuwait ang amo ni Annalyn at ipinili agad siya ng ticket pabalik ng bansa. Pero ang hindi magandang balita, sabi daw yung ticket na yon na pinambili, yun daw yung sana sweldo niya. Kaya hindi ibinigay ang sweldo ni Annalyn. Hayaan mo, Annalyn, sisikapin natin na masingil pa yung sweldo na yan. Thank you po sa DMW at sa ating Philippine Embassy sa Kuwait. At nais din po namin ipaabot ang aming pakikiramay sa pamilya, mga naiwan ni Secretary Susan Toots Ople sa kanyang mga kapamilya sa DMW, ang Department of Migrant Workers. Ang aming pakikiramay mula po sa inyong mga kapamilya naman dito sa Bantay OCW.
Bantay Kaso Update, hatid ng Pilipinas Online Bantay OCW. Hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Marami pong salamat sa Stonehouse Hotel sa pagbibigay daan po sa maraming mga episodes ng ating Bantay OCW program, kaagapay ng ating mga OFWs mula noon hanggang ngayon. Ang Stonehouse Hotel ay matatagpuan sa Quezon City, sa Maynila at maging sa Pasay City. Makipag-ugnayan lamang sa kanila at very affordable rates ang kanilang offer para sa ating mga kababayan, OFW o hindi man pansamantalang nanunuluyan dito po sa Metro Manila. Narito ang Stonehouse Hotel. Maraming salamat po sa inyo.